Ayan, so we are back. So, tingnan natin kung sana smooth na ngayon yung ating second game. So, Admiral with a very nice first game. At eto, pinik na agad nila dito yung Weaver, Dazzle, and for the side of Detonator, Ogre Magi, at tsaka Bloodseeker. At Paul Morningstar, hello sa'yo. At shoutout nga pala sa Focus Fire Gaming PH, yung dating channel doon sa Facebook. Check nyo yun. Sa mga hindi nakakapunta dyan ng Tamago platform or hindi kayo makakabisita ng Twitch, meron ako sa Facebook and YouTube. Focus Fire Gaming PH. Paano ko nasabi? Eto na po yung fourth ban or fifth ban ng Admiral Dota. Hello sa'yo, Element. Hello, hello, hello. Ay, ayan si Bossalo, kakarating lang. At second phase speaking na tayo ngayon. Grabe putol kanina. So, super lag kanina. Ano yun siya? Yun yung mixer? Yun! Dito na nga pala si Bossalo. Kamusta? I'm okay, Chito. At ayun, Necrophos for Admiral. While Detonate... Ayun, nagkabaliktad sila. Kanina, yung Lina was for Admiral. Pero ngayon, nasa Detonator na. At pinick off na agad nila. But Admiral still on the Necrophos. Pero Bloodseeker nalabas na rin dito yung Bloodseeker ni Luciano. Fourth pick for Admiral. Rior, dito sa Dazzle, comfort hero niya to. Then, si James, ano kayang ipipick nila dito pang counter sa Lina? Admiral na nalo kanina. Bugbog masyado eh. Kumakapa na sila. Pwede sila mag Templar Assassin. Pwede sila mag, ano pa yung mga pang counter sa Lina? Count. At last hindi meron pa tayong second match. Ikakasya ni Bossalo. Then nag-ano pa kami dito, nag-aayos pa kami pero soon. Hapon na, gising na. Yes. So first match best of 2, then second game na to. So Admiral taking their time para sa kanilang fourth pick. Will this be support or a hero for James? Kinakailangan nila pumik na ng hero para kay James pang counter ng Lina, or else baka sa fifth pick pwede na nilang iban yung pang counter sa Lina. At yun na nga, hindi pa nila pinakita, Toscar Dazzle combo. Maganda yan na combo, guys. Kasi with the snowball, pagkatapos ng snowball at saka kulong, meron pang heal doon ng Dazzle. At burst yan early. Masakit yun. While Detonator going for the Bane and Ogre Magi as the support. At least meron silang panghawak talaga dito. At kulang kasi sila kanina eh. Kulang yung Detonator ng mga lockdown. It was only Ogre Magi kanina. Tsaka parang hindi nag-work sa kanila. Pero ngayon, they have the stun for Ogre, Lina, tsaka meron pa silang setup for Bane. Sleep at tsaka LSA setup. Ganong mga gagamitin nila soon sa second game natin. So, final ban for Detonator is yung mid lane dito for James. Ayan, binan nila yung Huskar. While Admiral, kulang yung sa side ng Detonator ng isa pang offlaner. So, pwede silang mag-Ogre Magi na offlane. Tapos, pwede pa silang pumili ng isa pang support. So, they ban out yung Shadow Shaman. Final pick. Malalaman natin dito, guys, kung Ogre Magi ba to na offlane or Ogre Magi na 4. Yan. Meron pa silang 2 minutes actually. Pwede pa silang mag-adjust talaga or magplano dito. Si Bimbo nga pala yung captain ng Detonator. Pabati naman from Dubai, sabi din ng KYXZ.
Ayan, 2 minuto pa para makapag-pick. Kailangan talaga nila din, pag natalo sila dito, makakapasok pa. So, lalaban pa pala yung Lotak at saka Detonator mamaya. At doon magkakaalaman daw. Pabate si Bryson, sabi ni Tamagoshi. Oo naman, naliligo kami talaga dito. Paggising na paggising guys, naliligo kami. Kinakailangan yun bago mag-cast. So, 1 minute for Detonator. Support Ogre Magi or offlane Ogre Magi. Pwede sila mag-offlane Ogre Magi eh. Kasi Weaver yung nasa taas. At eto na nga. Uy, Pugna. Pugna offlane. So, they're going aggressive. They want to shut down yung Weaver. Pero, vulnerable yung Pugna ha. Tuskar at saka Dazzle. Early combo yan. Mga level 3 nila. Yan na. Yung Eye Shard Snowball with the Heal Bomb. Shoutout watching from Taguig. Sabi dito ni It's Pepen. Ayan, yung last pick for James is the Zeus. Naku, wala pa rin silang ano ha. Meron silang pang-counter sa Zeus na yung Pugna na Nether Ward. At tingnan natin kung makakatabla ba yung Detonator dito. Kinakailangan talaga ng Detonator ng game na to. At from Guam, sabi ni sabi dito ni UJ. Ayan. Excalibur join the stream. Shoutout nga pala kay Excalibur na stand-in kay Yawar sa ESL 1. At second game, magsisimula na tayo. Chill lang tayo guys, chill na chill lang. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Nakapag-pause muna. Sana hindi magloko guys ha. Sana hindi magloko tong ating second game. Support role ngayon si Sam H. He is still the offlane for Detonator. Pero si Sam H. ay Ogre Magi siya ngayon. So si Bimbo ang magiging support na Pugna. Yan ha. Sam H and Pugna on the top lane, kalaban yung Weaver and Dazzle. Pero tingin ko pag may Tuskar sa top lane etong si Boombox, mahirap ang kalagayan ni Bimbo. So second game guys, second game, 1 for Admiral and Detonator. Kung makakatabla ba, yun ang katanungan. Papakilala na agad natin mga heroes and players ha. So for the side of Detonator, Luciano on the Bloodseeker, Raging Potato or Bimbo Pugna, si RR, Bane, Benhur, Lina, Sam H, Ogre Magi. Admiral, si Talib dito sa Weaver, Rior, Dazzle, Bokirino on the Necrophos, si James sa Zeus, and then si Boombox as the Tuskar. Eto na naman si Boombox, yung play niya kanina sa first game, yung Earthshaker niya. Roaming yun na Earthshaker. At ngayon, ganun pa rin. Roaming for Tuskar. Tuskar can roam. At level 1, level 2. Pwede niya na yung ma-execute. At eto lang sa top lane. They have this Ogre Magi and Pugna na pwedeng i-shutdown yung si Weaver. Makunat yung choice na ginawa ng Detonator dito. Binigay talaga nila yung Ogre Magi kay Sam H. But then, pag si Sam H kasi, maganda kasi yung mas offlane na Ogre Magi compared sa Pugna. Ay, ayan na naman, Eric. Ay.
Uy, nagkakaroon na naman ng clash. Nagkakalambingan agad. Uy! 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 Connect ko na. Nakakapanghina yung ganito, guys. Merienda tayo, boss yan. Pansit Canton, Chili Plus. Nilagang itlog combo. Uy, napakasarap naman yan, pare. Nagkaroon ba ng first blood? Walang. First blood na nangyari. Pero nasa baba pa rin. This will be Necrophos na ni Bok. At yun na nga, Necrophos. Kanina yung Necrophos si ano yun si Talib. Necrophos ni Bok kasama si Boombox. While match up dito sa mid, lamang yung Lina sa match up na to, Zeus. Si James lang at good thing for James makaka-farm at makaka-farm etong si James. They have yung si James maka-range siya makaka-farm siya. Pero hard pa rin yun sa side ng Admiral. Because Lina, pag nakaka-snowball yung Lina, tingnan natin kung makaka-roam siya. Antay na antay yung Lina Malalambot yung Admiral Pag na-online na yung Laguna, he could take down yung Necrophos, could take down Weaver, especially itong si Rior, napakalambot din. On top lane matchup, nandyan lang si Sam H, Ogre Magi. Confident siya doon Ogre Magi, makunat, magic stick lang, makakasurvive dito sa baba. Ayan yung Bane at saka yung Bloodseeker. Luciano, guys, versus etong Bloodseeker versus Necrophos at saka Taskar. Lamang dito yung Admiral sa baba. At yan lang si Luciano. By the time na meron na siyang Rapture, doon siya makakaganti. Pero as far as the game goes, pag lumapit kasi yung Bloodseeker doon, makaka-spam at makaka-spam yung Necrophos ng Death Pulse. Here is Rior. Poison yung inuna niya. Habang si Sam H kumuha agad ng magic stick ata yung Ogre Magi. You know, 3 mangga at saka 1 magic stick. Kahit anong haras pa ng Weaver sa kanya, babalik at babalik lang yung buhay niya. And Ben-Hur versus James. Ben-Hur lamang ng farm. Konti lang talaga. Then pareha sila na wala na ng mana. Uy, nag-aagawan. Double damage nakuha dito ni Boombox. Wala siyang mana pero meron siyang mangga. Snowball pwedeng gamitin. Snowball, maaabutan niya ba? Pero top lane, continue lang. For Raging Potato, siguro tingin ko yung Pugna. Pag naka-gain siya ng level, maganda dito, hindi siya kumuha agad ng Decrepify na mataas. Maganda for Pugna na level na support yung Nether Ward. Para at least palag-palag agad sila sa clash Mahihirapan si James yan pag nagkataon yung Nether Ward. Antay na antay yung Nether Ward. For this Zeus, antay din yung Nether Ward para sa Necrophos. Top lane, papasok sila dito sa Weaver din, papasok. Di pa nagkakabigayan. Pinoy si Luciano, Pinoy. And we are live, Kenneth B. Kenneth B. Shoutout sa inyo dyan. Wala pang first blood, passive pa sila. Habang etong nasa mid, Ben-Hur, gigil na gigil Kanina si Ben-Hur, bugbog na bugbog talaga kay James. At may pagkakataon siya ngayon na makakaganti. Sana nakaranas naman tayo ng mga tips ngayon. So, si Lina going for the early battle. Si James, bote din to. Ay, hindi ko nakita. May bote na actually yung Zeus. Ay na naman pare. Yes, we are live, R3Z. Yes. Opo, live tayo. Snowball, may na first blood na Admiral getting care of Bane Elemental. But then si Luciano dito, may movement speed, hindi lang makakalapit kasi nandyan si Bokirin binabox out. Wala na. Bad trick. Meron pang stick May nagamit dito si Jar Jar yung kanyang pots. Then Admiral, guys, looking good on this engagement sa early kasi nakaka first blood lang nila. At iniwan na nga ni Rior etong si Weaver. Rior magpupul lang. Makaka-survive lang to si Jar Jar whatever happens for Jar Jar. Meron pa siyang magic stick. Wala pang Wrath available, very early pa. Pero tingnan nyo naman yung Lina. Ben-Hur lead. And Ben-Hur on the stun. Ben-Hur on the hunt. Another stun.
Stun! At hindi magko-connect. Mukhang nasa langanip si Benhur nun, GG. G-Bolt. Pam! Pam! Sino mamamatay? Isa pa! Ay! Nagkakasaikuhan lang ho sila. Kitang-kita lang yun ng Bloodseeker. So, habang bawas na bawas si James, nabibigyan yung si Luciano ng movement speed. But then, Weaver! Uy! Mamamatay yung Weaver. Hindi man lang nakasukushi. Ang kanyang level pa dito kasi level 1 Sukushi. Kaya naabutan nga siya doon. Mataas pa yung cooldown ng kanyang second skill. Well, si Boombox on the rotation, Ice Shard and Snowball is available. Meron lang movement speed itong Bloodseeker kaya hindi nila kayang pasukin. Lina makakapag-rotate. Laguna Blade is online. Dazzle, makikita na nakapag-smoke doon si Rior. Mukhang mamamatay ata si Rior At hindi pala. Hindi siya na-connect yung stun. Maingat sila. At de-ward muna. Nakita niya kasi na merong warding yung Lina. Pero hindi makakalapag muna ng ward. And Rior babalik agad doon sa top. While si Sam H free na free yung Ogre Magi sa safe lane, sa off lane Hindi siya kayang ipatayin pa ng Weaver At nire-recta lang talaga nila dito yung si Pugna. Si Bimbo maingat na maingat din. Rior joining the fight. Ayan na yung engagement sa Sam H. Babawasan lang tong si Weaver. Naubos na yung kanyang mga pots. Ring of Aquila. Sam H dito. Ogre Magi. Ay, ang yaman. Arcane Boots na. Meron pang Stout Shield na mas magpapakunat pa sa kanya. Still 1-1 on the scoreboard. Si Bokerino yung lamang na lamang. Wrath na gamit na. They want this Bloodseeker pero merong nagamit na Magic Stick. At mamamatay si Rior. Engagement doon sa top. Papasukin ba? Yan na po si Weaver. Sukushi online level 2. Sukushi, Luciano, you cannot hide. At ayun na nga. Namatay finally yung Bloodseeker. Hindi pa sila tapos. Bane Elemental. Tinamaan pa ng Snowball. Double kill sana yon. Pero 1-1 kill for 2 heroes. Not bad for Admiral. Chase down. Sukushi in. Blast for Bimbo. Bimbo. Alis ba? Sukushi 2 seconds. Pero hindi na kinakailangan yung Sukushi. And then si Rior dito. Nakagante na nga. Si James ginamit talaga yung wrath niya Dual null talisman for James. He could go for the Veil of Discord. At kinaret na, kakabalik lang ng Bloodseeker. Eto pa yung sleep for Bane Elemental. Hahabulin lang, pero masaya na ho dito si Bokerino. Na-shutdown nila ng bahagya dito talaga si Luciano. Tinatangke niya lang at malapit na nila makuha yung bottom tower. Time-lapse hindi pa available dito. Yan yung si Weaver level 5 but meron silang vision. Ay, nako, kakasukushi lang yan. Wala pang life drain pero makakatakas pa rin. Bottom lane, Bokerino with the rotation of Benhur. Bokerino to fall. But yung tower objective makukuha na ng Admiral ngayon. Killing Spree nga pala nakuha doon sa Necrophos. Ganon kahirap yung kalagayan ng Bloodseeker. At si James, no rotation. Ito na si Talib. Top lane lang, binibigyan niya si Rior ng experience Yan na si James together with Boombox. Proceeding dito sa mid lane. Boombox invisibility to Wala pang Walrus Punch available. Mag-e-engage na ba sila? Ano yun, Eric? Ba't ang late niyan? Raccoon. Akala ko Unggoy. Ito na yung engagement. Ay, naku. Saang team si Luciano? Dati siyang SGD. Oop! Stun! Walang time-lapse yan. Buti na lang may shallow grave. May Wrath. Doon to counter the attack. Bimbo falls down. Nakulong pa. Pero makaka-teleport out yung Bane. Wala silang pang-cancel dyan ng teleport out. Isa na naman. Naka-pick off na naman yung Admiral. They have this 3-kill lead and 2,000 net worth advantage. At si Bokerino kahit nabigyan steady pa rin yung Necrophos dito sa baba. At lamang na lamang yung Necrophos sa kanyang farming ngayon. Susunod pa si James Kahit lugi yung Zeus, nakaka-keep up siya ng farm kasi nakaka-kill siya. Bane Elemental level 4. Wala pa ho tayong Fiend's Grip.
Nag-back out po ba yung TNC? Hindi po nag-back out. Hindi po nag-back out. Direct invite ho sila. Kaya ang pinag-aagawan dito na spot, top 1 and top 2. Okay? Detonator, kinakailangan manalo kasi nasa top 3 sila. So, ang mananalo top 1, top 2, top 1 clutch. And yung top 2, uncertain pa yung top 2. So, top 4 sa playoff. TNC and Fnatic nag-aantay. Direct invite. Yan yung si Lina. Laguna, wala pa tayo nakitang Laguna na naibitaw for the second time around. Pero top lane and Bimbo. Si Sam H dito, add lang ng pressure. Item check for Sam H after Arcane Rune. Yan, magbe-Veil of Discord ho si Sam H. Walang Veil of Discord para kay Zeus. Haste Rune available, nakita nila. At ayan na, yung pakulong dito kay Ben-Hur na Walrus Punch, walang heal, wala silang burst down at makakaalis pa. Rast, ginamit. At ayun na nga, masisikir yung kill. But here goes the reinforcement. Ogre Magi, Sam H, multicast. Gagamitin yung Rapture. May haste dito si James. Hindi siya makakagalaw. Pero meron diyang Grave for Rior. James, pinatulog. James, nasin yung snowball. James, makaka-burst down. At ayun na nga, masasama niya sa hukay. Dito yung Bloodseeker. Rior, silence, Bane Elemental to fall. 1 versus 2 na ngayon yung sitwasyon. Sam H, ring around the Rosie. Gusto makapag-stun. Pero yun na nga, napilitan siyang stun. Reconnect na naman. Nang ining. Lo! Ay, akala ko could not watch this game. Ilan yung kukunin sa C? Isa lang. Out of the 4 teams na maglalaban-laban sa playoffs, okay? Ito yung scenario. If ever na si Fnatic, TNC versus Clutch or versus Clutch and Lotak, kunyari yan yung top 4. Isa lang talaga kukunin yan. Example lang yun Si BYB, nasa Facebook na si BYB ngayon. Okay, that's my answer. At naku, napakatanga naman ng laptop na, nagpaihis sa pusa. R3Z, hello sa'yo. Yung top lane, nakuha na yung tower dito sa top lane. Pero yung detonator, palag-palag. Admiral kanina, lamang na ng 3,000. Pero bumapalik sa kanila yung favor. At ano nga? Wala. At ayan nga pala, maraming salamat kay Ann28TNC for gifting. Thank you po. Thank you po, Ann. Pabati kay Cherry Abad ng Qatar. Sabi ni, nice one. Naglalag kasi. So, James' first item choice is the Aether Lens. At yan ang range para sa Zeus. At wala pang push. Pick off by pick off lang yung nangyayari dito. Ayan na naman, may pick off si Rior. At si Detonator, please, di ba? Hindi pa nakaka-seal agad tong Admiral. Kasi Detonator going for the late game talaga. Yung Detonator. Mahirap kasi yung Bloodseeker pag nakapag-snowball. Antay na antay siya dito sa Weaver. Whatever Weaver do, or pag ta-timelapse siya, kaka-counterin lang ng Rapture. Double stun, merong sleep, babalik ko dito. Meron pang si Sam H. At ni Laguna, stun, multicast 2 times. Ayan pa yung LSA, Necrophos, Bokirino gusto makapag-carret, pero sinabunutan na si Bokirino. At ayan na nga yung dalawang hero ng Admiral, mamamatay doon. So hindi pa to tapos. Nako, first time for Detonator, bumalik na kasi nasa kanila yung favor ngayon. Still si Luciano farming out his Blade Mail. Yun lang, si Bloodseeker talaga hirap na hirap po dito yung Bloodseeker. At nasa bottom siya, farmer. Safe lane pa yan But si Bimbo, mas mayaman pa ba si Bimbo? Ito na si Bimbo Yan level 1 Decrepify and level 2 Netherward. Pwede sila mag 5-man Dota. Kasi pag nag 5-man Dota sila, kayang-kaya nila yung Zeus. Nakulong, merong nagamit na Rapture. Ayan si Luciano, teleport. Wrath. At ayun na nga, mamamatay pa rin siya doon sa base niya.
Kasi may Wrath na kasunod doon na gagamitin ni Zeus. And speaking about Zeus, nandito po yung aming caster na sa ML na si Zeus. Nagsisilip lang. At ayun na po yung stun. At mamamatay pa dyan yung Lina. May tip na naman nangyari dito. Para saan po yung gift? Para gift. Gift nga. Para sa channel. At speaking about gift, malapit na nga pala yung Pasko. At Raging Potato Bimbo, nakuha na nila yung tower. At hindi lang makakapalag kasi napakakate ng Netherward dito. Bogerino, front lines. Gusto nilang makakuha ng tower. Ito yung Necrophos. Necrophos, Yule Scepter, hindi siya Hood of Defiance build. Pe-pressure lang sila at naglag na naman. Nakakatamad tong ganito. May ganap ba sa Lupon na Pasko? Ha? Oo. Susubukan natin. Pero pag Pasko, uwi ako eh. Uwi ako sa Mindanao eh. Ayan na si Rior. Tinamaan pa ng Blood Rite at ayaw i-secure. Pero merong Yule Scepter. At Rior still lives. Bogerino saving his ally. Sam H to fall. Ayan pa, yung Pugna. Mabibigyan din dito sa mid. Makakapush pa si Admiral. Free tower pa. Gusto mo ng kahag? Gusto mo ng kahag, Eric? Okay. Ayan na yung Zeus, guys. Yeah, mayaman si James eventually 2,000 net worth for James, 2,000 gold. Hindi pa tayo nakakita dito ng Zeus na nagro-rotate. Steady lang siya sa kanyang mid at saka farming. Nakuha na yung top and mid tower. Ganun din yung nasa side ng detonator. And si Talib dito, yung Weaver, Dragon Lance na, and Bote. Next item for Weaver is the Diffusal Blade. Smoke, Bane, wala pa siyang Fiend's Grip. But aggressive yung movement nila ha. Binibait out nila si Sam H. Boombox paparating. Boombox, nakatago lang. Naku, makunat tong Ogre Magi. Meron niyang stats na napakalakas. At, naku, pasa-pasa lang yung sleep. Wala pang Fiend's Grip. Ayan na po yung Snowball. Iiwasan yung Blast. Pero hindi maiiwasan yung stun. Nandito pa si Ben-Hur on the rotation at makaka-Shadow Blade na ho yung Lina. Pwede pa sila makapag-push kasi napakasakit ng Pugna ng push dito. Raging Potato. Mga ilang blast lang to pwedeng ibitaw eh. At hindi papayag lang. Nandyan na ho si Bogerino. Te-teleport na. Alam mo naman ang lag Meron pang Netherward na pwedeng ilapag. Kaya si James, hindi nagpapakita si James eh. Kasi hindi din siya nakakapalag talaga sa clash. Naku, nasalanganin si Bogerino. Decrepify, Fiend's Grip, nagamit yung stun. Yun agad, lusaw yung Necrophos. Easy push, James on the Wrath para makapag-spot out ng Lina na aggressive. Lina, Ben-Hur, tip! Tip mo naman. Hindi niya tinip. Ayun! Tinip niya nga. Gigil na gigil si Ben-Hur eh. Kasi binugbog siya ng first game at saka tinitip siya. So, eto yung gante. At Bimbo, by the way, mamamatay dito sa top. Walrus Punch, kakagamit lang. Sam H, makaka-teleport out. Pabati from Davao, sabi ni Japs. Ayan. Kamusta si Nikita? So far, si Nikita, hindi ko pa na hindi pa nagbibisita. Pero sabi niya, bibisita daw sa ESGS. At ang score, 10-15. Ito yung Bloodseeker. Sa wakas, Blade Mail available na para kay Luciano. Yung ating net worth dito, naku, papalit-palit lang. Wala pa masyado nakakalamang talaga sa net worth eh. You know. Biglang bumabawi sa side ng detonator. Then si Admiral, guys, sinabi ko sa inyo eh. This is Admiral na kinakailangan early i-capitalize nila yung kanilang lineup. Kasi sa late game, malulugi sila sa detonator sa late game. Komportable ang detonator kasi every minute na nangyayari, hindi talaga nakakalamang yung Admiral. So, habang tabla-tabla lang yung laban,
tumatagal yung game. At Boquerino, ayan na nga yung Rapture. Meron siyang Yule Scepter Yun, Yule Scepter. Nakatago lang siya sa loob. At si Luciano, yung Bloodseeker dito, aggressive din dyan si Rior. Meron natang smoke na mangyayari dun sa Tuskar sa top lane Pero binibait out nila. Alam nila na wala na tong Rapture. Admiral po panalo game number 1. Huh? Lag na naman. Eto na pa yung clash. Ayan na yung Walrus Punch pero mamamatay yan si Samage. Sinabunutan ako dito yung Necrophos. Luciano, free hit. Luciano mamamatay sa Netherworld yung Necrophos. Gagamitin ni Rior. Dito yung Shallow Grave para sa kanyang sarili. Pero mamamatay dito yung Dazzle. 3 heroes kapalit ng buhay ng Ogre Magi. Di natin nakita yung engagement pero mananalo doon yung Detonator. Makaka-push pa sila pagkatapos nito. Easy push for the side of the Radiant team. And si Talib, yung Weaver, free na free lang. Sinesecure yung Diffusal hindi pa siya nagpaparamdam. Pero advance na si Bimbo. Isang lapag lang ng ward dito. Hindi na nakakapalag talaga si James. At makukuha na nga nila dito yung first tier tower. Lahat ng first tier tower for Admiral is down. And no Roshan yet. There is Ben-Hur. Mayroon yung Shadow Blade na pwedeng i-burst doon tong si Weaver. Shadow Blade. May Shadow Blade na siya. Dito na sa baba si Bimbo. Pe-pressure lang. Meron ng Walrus Punch. Medyo nasa alanganin si RR. Napakalalim nun. Teritoryo na yun ng Admiral. Top lane. Hindi lang nahuli itong si Weaver. Then si Boombox. Nakita yung Lina. Gusto nila makaganti dito sa Lina. Ang ganda ng scan nila. At ayan na yung Wrath for James. Chase down for Lina. Napakalayo na. Sayang na sayang. Pero nasa baba, nako. Ito lang yung si Pugna. Malayo. Mag-BKB ba tong Bloodseeker? Yan, mag-BKB nga siya. Scroll na lang yung kulang. Ben-Hur, rotate with Sam H. Meron yung Bloodlust. Nandito si Jar Jar. Talib, masastan. At may Laguna pa ba para masisecure? Hindi na ba kinakailangan? Ay, makakaalis pa. Hindi niya nagamit yung Laguna kasi cooldown pa. But here goes the engagement somehow. Talib to fall sa Light Strike Array. Yung Scepter gagamitin na Walrus Punch. Kinaret in return. Medyo lugi doon yung Lina kasi mas mataas yung respawn time. At ang engagement doon, nice one for Admiral with the teleports para i-save lang yung Weaver sana. But Luciano, aggressive dito yung Bloodseeker. Gusto niya makapag-rapture. All eyes dito. At ayun na nga, nagte-teleport si Rior. Kinakailangan ni Rior dito sa clash. Rapture para kay Boquerino. Meron pang Shallow Grave na pwedeng gamitin. Ayan yung blast. Ayan yung pumipitik-pitik na ward. Boquerino, Shallow Grave na. At dagger out for Boquerino. Si James lang ang napitas. Naku, siya pa yung namatay. At yun na naman. Tinip na naman ni Ben-Hur. Tinip nila Tinip nila Trigger na triggered sila Walrus Punch. Sam H tanking out. 5. Ginamit dito yung wood. Merong Blood Rite. Ang ganda. Pero iiwasan ng Snowball. Mamamatay yung si Sam H. Masusunod pa ba si Raging Patatas? Teleport out. Safely. Bane Elemental lang ang maiiwan. Ayan. Naku, nakulong pa. Nakulong pa. Yun yung chase down. Glimmer Cape ginamit. Merong detection. Mamamatay siya. Bane Elemental. Mabibigyan din. 4 na heroes ng Detonator ang namatay. Tip back. Walang tip back. Yung nakaganti ba doon yung Admiral? In spite of the engagement na nangyari. In spite of picking off Zeus and Necrophos. 4 na heroes yung natumba agad in return. Luciano, 400 gold away para sa BKB. Boss yan, kailan magsisimula yung dual casting nyo? Sa 23 po, sa 23. At yun na, yung playoffs. TNC lalaro na at saka Fnatic. That time. Yan na si Boombox, Hood of Defiance. Nagpapakunat dito yung talaga yung Tuskar kasi siya yung palagi pumapasok. Ben-Hur has the BKB. Nako. Gigil na gigil si Ben-Hur. Look at Lina's net worth. 11,000.
Top lane lang, Sam H. Meron silang gustong pitasin. Ayan na nga, si Sam H. Easy kill. And nice one for Boombox. Patience lang para sa Tuskar. Yun na nga, akala ni Sam H makunat na siya. Sam H, item check tayo kay Sam H. Pipe of Insight and Veil of Discord. Hindi pa sila nakaka-roshan kasi napakahirap. Pero ayan na po yung snowball. Ayan na yung sleep. Tatamaan dito yung Vayne. Sinuntok na. Sumalakit na ba yung kaluluwa? BKB. Naku, kinarit pero buhay pa rin yung Vayne. Glimmer Cape. There is the Laguna securing the kill for Necrophos. Susunod pa si Jar Jar. Hindi man lang makaka-timelapse kasi nagamit na ho kanina. Shrine ang gamit pa ni Luciano. Ito pa si Boombox. Naiwan pa yung kuya nyo. At tatlong heroes for 2. Mananalo na naman dito. Uy, detonator 2 for 2 pala yung exchange doon. Si James, tingin ko kay James, sinisecure lang talaga ng Zeus dito yung kanyang Aghanim Scepter bago siya lalaban. So far, ayaw niyang pumalag kasi sobrang antay talaga ng Pugna sa kanya. And si Pugna, Aether Lens, at saka Glimmer Cape. Yan si James, oh. Kulang na lang siya ng 2,000. At hindi, 1,400 para sa Aghanim Scepter. Pa-X lang yung net worth. Experience, check tayo ng experience nila. In Admiral, konting kalamangan for the side of Admiral. Pabati kay Ayan. Kay Wakalik, hello. Day off bukas, sabi ni Ayan Trigger. Magduduo yan sila soon. Si Kuya Nick at saka, ay hindi, ata kasi parehas sila play-by-play Tingin ko, magduduo nito palagi yung mga analyst na babae. Together with, the play-by-play casters. Pero inaabangan ko din yung duo ni Bonjing, yung dalawang senator, si Bong Revilla at saka ni Jinggoy. Kuya Nick at saka si Ewe. Yun. Hindi ko pa si Ewe, hindi ko pa nakahagilap pero yung kina-call out na. Ayan na yung BKP. At si Ben-Hur makakatakas pa. Shadow Blade is available. Laguna na ibitaw para dito makagante. Paparating na yung Bane. Wala pang stun. At ayun lang. Nagamit yung BKB. That would be 7 seconds now for the BK. 9 seconds. First BKB pa yun. Top lane, Necrophos. The Senators. Sabi dito, the hashtag the Senators. Dapat matuloy yun. Ian Trigger, opo, nasa SMX Convention Center kami, this ESGS. At shoutout nga pala, yan October 26 to October 28. SMX kami guys. Meron kaming booth doon. Magbebenta ko kami ng t-shirts. Kita kids. Pero eto, nakita na nga si Ben-Hur. Meron na mga BKB. Cooldown pa ho dito. Pero yung Scepter, Glimmer Cape, kinarit na. Pero pinatulog. The Clutch Sleep coming in from Bane Elemental. Pero si Ben-Hur, mabibigyan. Sayang yung BKB, still on cooldown. Pick off for Admiral. Nice one. Pero Weaver in return will die. That is a chase down for Luciano. The movement speed for Bloodseeker is too much. At nasa bunutan si Boombox. Nako, si Boombox yung pangatlong hero na mamamatay. Pwede silang makapag-Roshan dito pagkatapos Wala lang silang Lina. Slow Roshan to. They have the Bloodlust. They have the right click. They have the double damage. Uy, swerte. Double damage pa. Magkano ang t-shirt? 499 pesos ang t-shirt. Suwail, kita-kitso tayo. Daan ako before pasok, sabi ni Ian Trigger. So even though na sana slow Roshan yun, it was an early Roshan because of the double damage na nakuha ng Bloodseeker. They will have the Aegis advantage na ngayon para dito kay Luciano. Deto na ata yung detonator. Unti-unti na po silang nag-online. Kasi yung kanilang time frame talaga intended sa late game. 3,000 network advantage, 30 minutes in. Dazzle, Glimmer Cape pa lang si Rior. Yan si Bimbo, mag-Yule Scepter. Mayaman si Bimbo actually, no? Mayaman siya. Si Rior yung pinakabugbog dito Pero shallow grave lang talaga kinakailangan ko kay Rior. And si Tuskar, available na yung Blink Dagger sa kanya.
Yan oh. Blink Dagger and Pipe of Insight. Wala pang smoke. Ayan na yung smoke. Luciano lang, may Aegis pang pinanghahawakan. At good one for James. Aghanim Scepter available na para sa Zeus. Ayan na yung patulog. At nag-Glimmer Cape na. Wala pang Fiend's Grip. Pero may detection. Kita-kita. Snowball, dagger out. Dagger out. Uy, naka-dagger out pa. Crossover move para dito sa Tuskar. Kaka-cooldown lang kasi doon ng Fiend's Grip eh. But Ben-Hur still on the top of the net worth after niyang makapag-usap travel. Daedalus na. And si Bloodseeker, BKB, and Sacred Relic. Meron na siyang meron na siyang nabili na Radiance na recipe. Yan o. Uy, naglag. Ay, hindi ba? Kala ko naglag eh. Kasi si Bukerino hindi gumalaw. Oh, may pinatulog. Kita sa CCTV. Ogre Magi. Buti na lang merong detection. Pero nako, si Talib mamamatay dito na Laguna agad. Ni Ben-Hur. She is down. Bait out for Ben-Hur. BKB on the front lines. Yul Scepter. LSA. Meron pang stun. Ding ding ding. Multicast yan. May Shallow Grave for Rior. Glimmer Cape for Dazzle. Aatras sila dito. Boombox. Gustong makapag-save. Gagamitin dyan yung stun again. Mabibigyan yung Necrophos. Snowball. Hindi niya maabutan yung Lina. Kakadagger in. Uy, grabe naman tong clutch na to. Clutch na clutch! Clutch, pero it was not enough. Still, Admiral losing that clash on the top lane. Si James, oh. Ayaw talaga lumapit si James, eh. Radiant's bottom tower is under attack. Radiance available for Bloodseeker. Ogre Magi aiming for the Blink Dagger para mahabol niya agad yung ila-lockdown ni Ben-Hur. So far, so good. Ben-Hur and si Sam H, nakasync talaga yung kanilang movement. At pag si Ben-Hur, naantay yung Yul Scepter. Pagkatapos nun, stun. At may kalalagyan after ng Laguna Blade. Nakukuha pa nila yung nasa mid tower. They have the Aegis advantage. They have the Radiance. But, naku! Nakita ba dito? Yan. Pipitek. Walang kawala dito kay James. Lusaw doon si Bimbo. Last second tier tower remaining for Admiral. Dito na nasa baba na lang. Then si Lina ha. Meron siyang 3,000 gold. At yung kanyang Daedalus paparating na rin. Pwede na siyang makabili dito ng Demon Edge. Aggressive for Admiral. Si Talib guys, yung Weaver, magbi-BKB na. Kinakailangan talaga ito ni Talib eh. Kasi so far, hindi pa siya nakakapwesto talaga. Nababurst doon agad siya ni Ben-Hur. At dikit-dikit dito yung detonator. Even though na wala pa yung Pugna, they will go for the bottom tower. Nandyan si Rior, nandyan si Bukerino. May teleport trap from Weaver. Weaver guys, BKB available na. Uy, iiwas sila. Si James napilitan ng makapag-wrath para makita nila yung movement. 5 heroes ng Admiral ayaw ibigay. Etong nasa baba na tower. Nandito lang si Bossalo. Ano yan? Nikita, ano? Aghanim Scepter. At na-claim na po yung Aegis. After nung Aghanim Scepter ni James, meron na po siyang Blink Dagger. Still, hindi niya pa alam kung Octarine Core ba siya, Aeon Disc, or Refresher Shard. Refresher Orb. Yan na si Talib ah. Mayaman halos lahat dito ng mga heroes ngayon. Malapit na rin mag-level 25. We are on our late game. Entering late game na. Sino pa yung importante? Si Bukerino, Aeon Disc available at saka yung kanyang Aghanim Scepter. Malapit na rin yung Aghanims. 1,400 na lang para sa Aghanims. Pugna ni Bimbo going for the Dagon.
Radiance, BKB, Heart of Tarask para dito sa Bloodseeker. Good afternoon sa'yo, Borgelio. Ulol, DJ. Ulol, DJ. Yan o, si Bloodseeker. Fina-farm pa lang ni Luciano dito yung kanyang Heart of Tarask. Pero mayroong nga engagement ata. Ayun, may kinaret. Bimbo again. Dying on the same spot. Deja vu para sa Pugna. Yari kay Bimbo, ba't naligaw doon? 108 seconds yun ha, dahil nga sa karet. What's up, Prakatang? Ayan, what's up? Gandang hapon ho sa inyo. Aggressive sila. They have this Pugna na out na sa sobrang tagal. Buti na lang may buyback pa. 4,000 advantage for Detonator. But the push is here for Admiral. They need to force the buyback. And they're forcing for a clash. That's Samish going in. Ayan yung snowball. Merong Blood Ride. Hindi mo kukonect. Ben-Hur on the BKB. At buyback na for Bimbo. Right kick lang. May nalaguna. Wala pang namatay. Pero yung Weaver dito ni Jar Jar. At ang ganda ng clutch na Shallow Grave dito ni Rior. Babalik pa yung buhay. Wrath from James. Multicast. Blood Ride. Magkukonect ba? Hindi magkukonect. Pero si Ben-Hur ang mabibigyan. Bokerino on the other hand falls down also. James stagger in. James with a G-Bolt. At ayun na nga yung slip. Meron pang snowball. Securing the kill for Samich. Admiral on the takedown. Admiral on 3 heroes. Admiral hindi pa tapos. At ayan na nga. Dito si Luciano with the movement speed. Babalik dyan si Rior. Shallow Grave. Pero napakalakas naman ng Bloodseeker. Tineleport na lang sa mukha. Wala silang pagkasa ng TPs. Double TPs will secure. But the 2 heroes of Admiral will fall. Kapalit lang ng 3 dito sa Detonator. Ogre Magi si Sam H. Ogre Magi. Ganda ng clutch na Shallow Grave ni Rior. At nakasurvive pa yung Weaver. Speaking about Weaver, muntikan pa. May dagon na ba dito si Bimbo? Wala pa siyang dagon. Siguro kung may dagon yun, namatay na yung si Talib dito sa top lane. Luciano, aiming for the Heart of Tarask. 500 na lang ha, para sa Heart of Tarask. Eto si Taskar. Meron siyang Spirit Vessel, Pipe, at saka Dagger ba yun? Pagkatapos ng Dagger niya, ano pa ang susunod niya? Lotus Orb, paparating na. Niyaman na yung Boombox. Habang si Bimbo, mayaman din on the other end. Ayan yung Dagon level 1. Magkakaroon na naman tayo ng clash ba? Yung pangalawang Roshan, 30 seconds, mabubuhay na yung pangalawang Roshan. Weaver, magle-level 25 na. Sino na yung level 25? Weaver pa lang yung uunang sasabak sa level 25. Si Ben-Hur, ayan na yung kanyang level 24. Daedalus, mabibili na ni Ben-Hur. And he will aim for the Bloodthorn. Wrath for James. Sino yung hinahabol nila? Oy, may nakita sila. Eto yung Bane. RR, walang magagawa. 110 seconds dahil nga dito sa Karet. May buyback pa si RR? Meron. Necrophos, dahil nga dito sa Aghanim Scepter, napakadali ng kanyang ultimate. And then, si Lina, mukhang level 25 na si Lina. Ayun, magle-level 25 na siya. Uy, naku po, si Ben-Hur, nahuli. At may Nimbus ba? Uy, detection, hindi naabutan ng detection. Isang crit na lang ito for Ben-Hur. Ayan na yung Rapture. Nahuli pa si Talib. Ay, naku, nakapag-time loss pero bawas pa rin. Shallow Grave for Rior. The turnaround ba? Kinaret. At merong Laguna na ibitaw. Mabibigyan dyan yung Weaver. Naku po. Bane for a Weaver. Not bad. Bokerino. At makakadagon pa dito si Bimbo. Securing the kill para sa Necrophos. Detonator. Gusto makaganti. Online na dito yung Heart of Tarask. At wala lang mana dito yung si Bloodseeker. At mahirap pa makapag-push. Still James. Makakadepensa eto si James Kinuha ng Lina, hindi ho niya kinuha yung Dragon Slave. Attack range yung kinuha niya. Kaya ayan, sobrang haba ng kanyang range dito. Long range na Lina. Luciano on the other hand, yung Bloodseeker, Heart of Tarask, kina-farm at tinatank lang at makukuha nila yung tower dito sa mid.
Ayan na, expose na ho yung Balax. Meron yung pang sustain. Wala pa yung Necrophos at saka si Talib. Necrophos, may buyback ba yung Necrophos? Walang buyback ha. May buyback dito yung Weaver. At yung Roshan, pangalawang Roshan mabubuhay na ngayon. After ni Bloodseeker makapag Heart of Tarask, yan na yung Skull Basher niya paparating. Then, mayaman dito yung Lina, oh. Hindi pa nabili yung kanyang Daedalus. 9,000 net worth advantage para sa Detonator. Yo, boss yan! Kain tayo lugaw. Naku, sarap naman yan, Jeka. Kakain ako ng lugaw ngayon. Confirm na ba talaga na nag-back out ang TNC sa King's Cup? Hindi nag-back out. Sino nagsabi nag-back out ang TNC? Ayan na nga yung carrot. So, kausap ko yung ano. Kausap ko dito yung meron siyang nahagap to. Ha? Fake news lang yun, oh. Oo. Sabihin mo nga. Sige na, kwento mo. Kwento mo. Ayan, so guys, kaya yung iba nagtatanong kung nag-withdraw yung TNC. Kasi nung after nung game ng CG, kahapon ata yun, or nung isang araw, basta after nung game nila, tinawagan nila si Spartan. Tapos, sinabi nila kung sino yung gusto nilang makalaban, ganun. Sabi ni Spartan, ang ayaw lang nila yung TNC. Ay, yung TNC. Tapos sinabi nung ano, mga caster din ata yun. Sinabi na, hindi sasali yung TNC. Parang ganon. So, siguro dahil. Pero fake news lang ata yun, hindi confirm. Pug na, mamamatay ho dito. Dazzle on the other hand, nagkakaroon na ng clash. May Nimbus sa gitna. At si Talib mamamatay. May multicast from Sam H. Hinahabol si James para hindi makaposisyon yung Zeus. Chase down, pinatulog, meron pang stun. Ayan na nga, ding ding ding. James, 4 times multicast, 3 heroes ng Admiral. Mamamatay kapalit ng Pug na lang ni Bimbo. Hindi pa tapos. Ayan pa si Ben-Hur. Babalik na naman sa laban. 4 na heroes ang mabibigyan. Si Valkyrie na lang ang makakasurvive. At ayun, no, biglang nabuhayan ng ano. Hindi pa, ano lang yung speculation pa lang yun, guys. Tingin ko naman malaki tong Dota Summit eh. At kinakailangan din talaga nila na makapag-scream tong TNC kasi new lineup din sila. At all in for Detonator, buyback for Talib, Weaver, and si Rior din napilitan na. 3 versus 4, Balax the fall. Ayan na yung tower, makukuha na nga yung nasa mid, and they are proceeding on the bottom lane. Hindi sila rerekta ng throne, rerekta sila for their security. At na-stun, na-blood right pa. Nakapag-shallow grave si Rior, pero papatulugin at magigising siya na wala na ho sila. At hindi pa pala. Gising pa rin siya. Ayan, gising pa rin si Rior, makakasurvive doon, pero hindi nila makikita na yung tower dito at saka yung Balax dito sa bottom lane. Mayroong backdoor protection, pero masaya dito yung Detonator na nakakuha na sila ng 2 lanes all in all. After sa lahat na nangyari, 20,000 net worth advantage para sa side na ng Detonator. Sino yung bago sa amin sa Lupon? Marami. Meron kaming 3 na paparating. 3. Nagulat ako dyan ha. Nagulat ako ha. Wag. Ano item ni Ogre Magi? Eto, Aether Lens at saka Pipe of Insight. Kanina pa to eh. He's going for the late na Spirit Vessel. Wala kasi silang Spirit Vessel eh. At Abyssal Blade. Eto na si Luciano, yung binubugbog kanina na Bloodseeker ha. Ngayon Bloodseeker, kapantay na ng Lina na farming. Ben-Hur, Bloodthorn Satanic. Hindi na siya nag-Daedalus. Ayaw niya na critical. Yan o. Babalik at babalik lang yung buhay dito ng Lina. And si Bloodseeker guys, meron pa siyang Aegis. At level 25 plus 18 max movement speed. Ato sige, pwede yan. Huwag kang gumalaw. Oh,
Huwag kang gumalaw, huwag kang gumalaw. Pwede yan, pwede yan. Ha? Pwede ka mag-high gun. Ayun! Eto na yung detonator. Nasa baba, sinabunutan na si Talib. At Talib guys na multicast at walang magagawa si Bensoy. Ay, wala huyang buyback. Wala huyang buyback. They could go all in right now. 32-33, sayang yung laban. There goes the push, there goes the clash, there goes the snowball. At meron na i-burst down, pero merong Lotus Orb. At namatay agad. Dito yung si Taskar. At godlike na ho si Luciano. Galit na ho yung kuya nyo. Pinasok na dito sa loob ng fountain. At ayun na nga, double kill. And that will be GG. 1-1 on the scoreboard. Naku po mga sir, Detonator, hindi sila natalo sa laban na to. Nakaganti sila. At ayun na nga guys. Ano masasabi natin? At ayan na nga pala, kitang-kita niyo. Kitang-kita niyo si Ma'am Marian, nasa gilid ko lang. Ayan, nag-o-observe siya. At abang-abang lang ko, guys, lalabas siya soon para sa Lupon WXC. Ano masasabi ko sa laban na 'yon? At gusto ko ibigay sa kanya para mag-analyze siya Kaya lang baka gumano yun. At yun no. Ayan. Hi! Ayun na nga guys. Ayun na nga yung nice one for Detonator for having the 1-1. Hindi sila na-swipe ng Admiral. At oo nga guys, oo nga. So abang-abang lang kayo. So shoutout nga pala sa ating YouTube channel. Ayan, YouTube channel. At subscribe po kayo dyan. And sa ESGS, finals ng TNC versus Neon. At yun na nga. Natatawa ko. Tingnan natin yung mga comment. Pag gumalaw ka, akin ka. Diyos ko. Hindi siya makagalaw daw. Kaya nagkamali. Ayun, yung umiti na. So, ayun na nga guys. Tingnan natin kung bumabalik na yung ping hindi na lag kagaya ng first game. So, next coverage si Boss Alon magko-cover ho. It will be anong match? Direct Eric. Detonator and Lotak. Naku, chill lang kayo guys. Maganda din yung next laban. That will be the decider factor kung sino bang papasok sa second place. So, Detonator versus Lotak guys. Project Lupon. We will be right back and magandang hapon sa inyong lahat.